guys, it's Jayla Searle. It's 3:24 in the morning. Nandito ako sa work ni Jenica. Kahatid ko lang sa kanya. Nagkataon pag park namin, nagkaroon kami ng problema kasi yung gear stick ko ayaw niyang mag-move. Na-stuck siya dito sa drive. And then when I try to turn off yung key, ayaw na niya mag-start. Kaya ayun, tumawag na ako ng RACQ ng tulong para, kasi sabi nila, yung mga napanood namin sa YouTube, sabi nila ipagpahinga lang daw tong kotse, kaso nakailang minutes na hindi pa rin siya nag-i-start at hindi pa rin nagagalaw yung gear. So tumawag na ako ng tulong para, di ba, maayos siya, kasi baka mamaya hindi ako makauwi at tapos hindi ko masundo si Bunso. Medyo nagkakaproblema kami ngayon sa car na to kasi before, yung engine light niya nag-on and off. Minsan naka-on, minsan naka-off. Kaya hindi ko alam kung ano yung sakit niya. Ang service namin is maybe by October pa. So, we'll see kung anong mangyayari mamaya. Sana hindi naman ganun kagrabe yung sakit. Sana nagkaroon lang, tinopak lang si Abu. So, update ko kayo pagdating na nung service. See you later. Ano pala ngayon? It's September 10. Yan. September 10, Tuesday. So, super aga. Antok pa nga ako. Gusto ko na sana umuwi para makatulog. Makabawi man lang ng tulog. Si Bunso nandun, nag-worry siya kasi nung bumaba siya talagang stress out ako. Kasi nga hindi ko magalaw yung gear ng sasakyan. Nakadrive pa siya. Mabuti na lang may handbrake tayo. So ito guys, yan naka-drive siya. Hindi ko siya magalaw to park. Kaya kailangan ko talaga itawag to. Dumating na yung tulong ko. Ayan na siya. Hi guys, nandito na ulit tayo sa work ni Jenica. So, kanina, pina-service natin siya. Tumawag ako ng RACQ. And, ginalaw-galaw lang niya yung gear. Tapos, pinukpok niya. Tapos, yun na, gumana na siya. Pero sabi niya, pa-check ko pa din sa mechanic kasi baka may kailangang ayusin dito sa pinaka-cambio natin. So far, hindi pa naman siya nagloko. Pero, papacheck natin yan once na pumayag na si Polar Bear kasi wala pa kami budget. Sa kotse. So, titingnan ko kung anong pakiramdam namin ni Bunso. Then, pupunta kami kay Neri kasi nasa bahay na si Neri. Sad news kasi namatay yung kanyang anak na panganay. So, kailangan natin siyang i-comfort and yun, nakakasad talaga na balita kasi biglaan na car accident yung kanyang anak. So, halos pare-pareho kami. So, halos pareho kami ngayong taon na wala ng mahal sa buhay. Kaya, masakit din. And, lalo na sa kanya kasi anak niya yon. And, super close silang pamilya. Kaya, sobrang sakit nun. And, yun, since na nandito na siya sa Bandig again, kailangan ko siyang makita para mabigyan naman natin siya ng mahigpit na akap. So, we'll see kung okay si Bunso, kasi kung pagod si Bunso at saka hindi niya kayang gumala today, uwi na tayo. And yung sipon ko medyo okay na din kasi ito ginamit ko to, bigay to ni Cove sa akin galing Thailand. Inhaler siya. So ang laman niya is parang naka ano siya, ayun, merong mga gamot sa loob. Yan. 12 o'clock na, so any minute lalabas na yun si Jenica. Nag-aalisa na yung iba niyang kasamahan. And so far, nung first day niya kahapon, nagustuhan naman niya yung work niya. Pero medyo nabigla nga yung katawan niya, sumakit daw yung likod niya. Pero tingnan natin today kung kaya pa ba.
Maaga kasi masyado yung ano niya. Sa bagay, sanay naman niya magpuyat. Pero yung work nga, ngayon lang yan nakapag-work ng ganyan. Ngayon lang nabanat yung katawan niya. And, yun, sana makatagal. And, yun nga, gusto ko nga rin sana mag-apply kasi iniisip ko mag-aaral ako this January. So, parang hihinto rin ako. Sayang lang din naman. Yun nga lang magastos talaga sa petrol. Kasi yung full tank namin almost ano lang 1.5 days lang $60 yun, kaya medyo mabigat. Malayo kasi yung aming tinitirhan, 1 hour drive galing sa Jinjin, kaya medyo ayun, dun kami talagang lugi sa ano, sa gasolina. Pero sa work niya okay naman. Tsaka maganda tong lugar na to, yung farm factory na to. Isa to sa sikat na factory dito sa Australia. Ayan. So any minute lalabas na yun kasi past 12 na. Yung iba yatang empleyado wala pa. Ayan, labasan na sila. Ayan na siya. Ito natin. Iba kasi naka-orange, yung iba naka-green, light neon green. Jenica, bagay sa kanya yung kanyang best. All things have changed between you and me. Maybe we try just a little time. Mukhang pagod. Charot. Mukhang pagod. Mukhang pagod ang bata. Nakita ko lang ang bata. Pagod. Nakapusod eh. Kapag po guys, bili ako ng pizza lunch namin. 1 o'clock na kasi. Hindi na ako makakapagluto kaya order na lang akong pizza. Family pizza yung in-order ko. Kami pineapple. Para siguradong kakain si Bunso. Meeting lang tayo. Ito yung number natin. 26. Ito pala yung binili ko pala. Ayan, ubos na. Kumain yung bantay. Whoop, yung mani popcorn. Yan. Maantay ko yung aking halaman. Hello babies. Hi. Hello mga ibon. Daming birds. Ang dami naming birds. There. Hindi na talaga bumalik yung gala birds. Puro king parrot na lang. Sila. Hinigyan ko kasi ng pagkain kaya nandyan sila ngayon. Ano nila yan? Fiesta. Tapos nagdilig ako ng halaman. And pinalitan ko yung tubig nila. Kasi nakita ko kanina yung maliit na ibon di na makainom dahil ang baba na ng tubig. Kaya pinalitan ko para makainom sila. And yun lang nangyari today. So far, hindi pa naman nagloloko yung kotse. And hopefully, wag mo na siya magloko hanggat wala tayo pang ayos. Tsaka pang bili ng bago. Yan, hindi naman bago. Sana makapag-car loan na lang. Gusto ko mag-car loan. Wala naman kasi akong work. Kala ko makakapangutang. So, yan lang ang ating vlog for today. So far, so good. Hindi kami nakapunta pala kay Neri. So, tomorrow na lang after ng work ni Bunso. Kasi medyo sinisipon pa ako. Baka bigla akong atakayin ng sipon ko mahawa pa si Neri. So wala pa yung anak niya doon sa bahay nila. Under ano pa rin daw, observation, investigation. So we'll see. Ayun yung mga ibon sa taas. Yan. So see you again on my next vlog. Sana wala nang aberya mangyari. And keep you posted guys. Thanks for watching. Love you all. Comment below.